Nako, ang dami na namang update ni Attorney Claire. Oh, mamaya meron siyang bago. Ano ang mangyayari sa kay former President Duterte bukas? ICC na bahala sa fake news na Diyos ko Lord. Naku, ang haba naman nito kay Magalong. Former spokesperson. Magalong, magulong kausap, parang Cannon Road. Grabe naman to. Ang haba na, 40 minutes. Matagal yan, mga kabsat, ha. Diyos ko po. Ang tagal mag-live ni Attorney Claire, mga kabsat. Mahaba to. Kung na lang tayo. Balik tayo kay Attorney Enzo. Yung mga iksi lang ni Attorney. Kasi Attorney Enzo talaga maikli lang eh. Ito na lang. 9 minutes. Boboto nga ba si Bongo para i-convict si Sara? Pakinggan natin. Babaliktad ba si Bongo? Tra-traidor ba? Tingnan natin. Attorney, pasok. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Ito naman mga kabunyog, mga kababayan, si Bongo. Itong si Bongo, pwede kaya si Bongo na siya yung maging vice presidente ni Sara Duterte? Kasi nakapili na daw si Sara, nakarecruit na. Si Bongo kaya? Sa tingin ko rin, hindi. Kasi nitong mga huling araw, itong mga araw na to, itong mga nakaraang araw, medyo mabigat. Medyo mabigat ang mga issue kay Bongo eh. Medyo mabigat. Nung isang araw, in-interview si political strategist na si Alan Herman. Sabi ni Alan Herman, mayroong mga pro-Duterte senators na nakikipag-usap. Nakikipag-usap. Parang sasama sa mayorya at sasama sila sa mayorya, i-convict nila si Sara. So may games. But why would Senator Risa Ontiveros might be running against Sara Duterte or Bam Aquino? Why would they have to move them? With the minority senators like Senator Bongo and Senator Bato de la Rosa. Ultimately, I mean, again, this is pure speculation, Karen. Baka maging ano pa tayo, mga marites, but pure speculation. There's speculation that suddenly the liberals are opening up to these perceived pro-Duterte senators in order to get their vote to convict. Kasi mas mahirap magpa-dismiss ng senador. You still need 16 votes. So what you do is you just move them. The carrot or the stick. Those are your two options in trying to woo a senator to vote one way or the other. So you either give them a stick, I'm going to jail you, but if that doesn't work, if that doesn't change the denominator for impeachment, then we'll just try to woo you. O yan, soft na kami. Hindi na kayo kukunin ng ICI. As you think it's wooing them to convict Sara? Yes. I never thought not me personally. Not you personally, but Yan yun Napanood nyo na yung vlog ko tungkol dyan? Napanood nyo naman siguro, nag-vlog na ako tungkol dyan. Yung mayroong mga Duterte senators, pro-Duterte, na nag-iisip ng dapat sabutuhan syempre ng impeachment ni Sara kung ikukonvict o hindi. Syempre, dahil pro-Duterte sila, dapat hindi nila i-convict si Sara, i-acquit. Hindi eh. May mga pro-Duterte senators na tinitingnan na posibleng i-convict si Sara. Ayon yan sa political strategist na si Alan Herman, in-interview ni Karen Davila. At yung talakayan namin ni Ronald Llamas kagabi sa Dos Amigos, kinumpirma din yan ni Ronald Llamas. Panoorin nyo yung talakayan namin. Sabi ni Ronald Llamas, totoo yan. Mayroong mga balibalitang ganyan, mayroong mga speculations na ganyan. Sino kaya itong mga pro-Duterte senators na nag-iisip na sumama sa mayorya para i-convict si Sara? O syempre, ang mga posible lang naman magbago ng isip, kakalas sa Duterte, i-convict si Sara, yung mga may problema. Yung mga may problema. So, sino yan? Siyempre, si Chis Escudero, si Jinggoy, si Joel Villanueva. Pero, mayroon pa daw. Die hard Duterte daw talaga ito, pero kakalas pa sa Duterte. I-convict si Sara. Sinong naiisip? Si Bongo. Ngayon, ang dahilan, bakit gagawin ni Bongo naman yun kay Sara? Bakit gagawin naman ni Bongo yun kay Sara? Dalawang rason. May problema si Bongo eh. Yung warrant of arrest ng ICC, lalabas na yun. So, pangalawa, nag-aambisyon si Bongo umano na maging presidente, hindi vice president ni Sara. O ngayon, dahil kung nag-aambisyon si Bongo maging presidente, kung si Sara ay ma-convict sa impeachment, syempre removal from office yan, saka perpetual disqualification from holding public office, hindi na makakatakbo si Sara. Kung hindi makakatakbo si Sara, maghahanap ng panlaban. Si Bongo, posible siyang lumaban kung wala na si Sara. Kaya kumbaga, para kay Bongo umano, survival. Bakit survival?
Anong gagawin mo? Huhulihin, ipapaaresto ka sa PNP, dadalhin ka sa Interpol, isusurinder ka sa ICC, o bumoto ka na lang sa impeachment ni Sara. I-convict mo si Sara. O ngayon, posible bang gawin ni Bongo yon? Posible. Survival mo yan eh. Kaya sa madaling sabi, marami sa DDS ngayon parang walang tiwala kay Bongo. Ha? Mayroong mga DDS na nag-iisip, mukhang si Bongo nga, hindi mapagkakatiwalaan. Hindi daw mapagkakatiwalaan si Bongo. At alam naman natin, nung presidente pa si Duterte, talaga namang si Sara Duterte at si Bongo, may conflict yan. May conflict yan si Sara Duterte at si Bongo. Kasi close si Bongo kila Hanilet. Ha? Close si Bongo kay Hanilet. At kasama ni Duterte si Bongo. Mas kumbaga, mas marami pa yatang nakuha si Bongo na parang mas yumaman pa ng todo si Bongo kaysa kanila, kila Sara eh. Kaya parang may hinanakit ang mga totoong anak ni Duterte kay Bongo. Kaya nga, nung tatakbo si Sarang presidente, pinapatakbo ni Digong, tapos ang vice president si Bongo, ayaw ni Sara umano. Kaya hindi daw kukunin ni Sara si Bongo. Kaya kung sinasabing may na-recruit na siyang vice president, posible kayang si Bongo yon? Hindi. Maraming nagsasabi, hindi si Bongo yun. Mga kabunyog, mga kababayan. Hindi daw si Bongo yan. Kaya, kasi nga, walang tiwala na kay Bongo ang sila Sara Duterte. Kahit daw mga DDS, walang tiwala kay Bongo. At lumalabas pa ngayon ang posibilidad na mayroong mga pro-Duterte na senators na tatry rin si Sara. Pag nagbutuhan sa conviction ni Sara sa impeachment, ikukonvict si Sara. At isa si Bongo sa nakikita na dahil sa mga problema ni Bongo ngayon, na posible siyang maaresto, kumbaga nakikipag-usap na. Nakikipag-usap na. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, kung sinasabi ni Sara Duterte na mayroon na siyang napili na recruit na vice president, posible kayang si Bongo yun? Malabo. Malabo. Kasi unang-una, hindi naman close si Sara kay Bongo. Kahit pa nung presidente pa si Duterte, hindi na yan. Pangalawa, tinitingnan din ni Sara na karibal niya si Bongo. Kakumpetensya niya. Kasi top-notcher yan na senador nitong 2025. Posible yan mag-presidente. Kaya hindi niya yan kukunin na vice. At lalo pa ngayon, itong ang mga lumalabas na mga balibalita na posibleng kumala si Bongo sa Duterte, total, ang loyalty naman anya ni Bongo kay Digong, hindi naman kila Sara. Panoorin nyo rin yung talakayan namin ni Ronald Llamas kagabi niyan, tungkol kay Bongo. Panoorin nyo yun. Pinag-usapan namin yan si Bongo. Saka, ang political strategist na itong si Alan Herman, ay inano din yan. Hindi naman pinangalanan si Bongo, pero sinabi niya may mga pro-Duterte senators na buboto sa conviction ni Sara. Biglang naisip ngayon, bakit pabor ba kay Bongo na i-convict si Sara? Yes! Kasi pag na-convict si Sara sa impeachment, pwede na siyang tumakbong presidente. Si Bongo. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Alright. Salamat. At ayan. Thank you very much, Attorney. Nako po, Diyos ko Lord. Sa tingin nyo, babaliktad ba itong si Bongo, mga kabsat? Agoy. Bago tayo mag-last topic, mga kabsat ako. Shoutouts po sa mga naiwan, 280 live viewers. May love shoutout sa inyo. May nababasa ako dito si Katkat. Maestro, gising. Bakit gising? Gising ako. Nakita mo na kaya kung nagbabasa ako. May binabasa ako dito sa ating cellphone. Nakaganon lang ako. Kayo naman. Si Katkat talaga, Tsaka kung tulog ako, dapat ganoon, di ba? Gising na gising si Maestro, kaya magalala, mabsat. Nag-enjoy lang ako sa nababasa ko, tsaka nagme-message sa akin, putragis na ko. Kasi bukas, mabsat, talagang inaabangan ko to bukas. Di ba, Sir Tony? Handa ka na ba? Handa ka na ba sa pasabog bukas? Okay, mag-last topic tayo, mabsat. Nako po, Diyos ko Lord. Nako po, sa mga hindi pa po nagla-like dyan, shoutout po sa naiwan na 246 live viewers. Again po, huwag kalimutan mag-like and subscribe. As of now, chinecheck ko yung status natin, mabsat, no? To be honest, no? Yung live stream natin ngayon, kuan na siya. Refresh ko na siya. Nasa kuan na siya. 8,000 views na siya. Pag tinapos ko tong live natin, 8,000 views na siya. Tapos ang highest, baka sabihin niyo binobolex ko. Pakita ko sa inyo, Paano namin nakikita? Ito, pakita ko sa inyo. Ayun, di ba? As of now, mabsat, running. 8,000 views na po siya. Yung live natin ngayon. Tapos yung ating viewers, top viewer natin kanina, 684 live viewers po kanina. Ayan. So, yan po yan.
Ay, sorry. Mali. Chat pa rin. Sorry, chat. 456 pala yung pinaka-peak. Yan, no? Nung 43 minutes. So, nakikita ko po yung update. Pag nire-refresh ko yan, nagbabago po. No? Baka maging 8.1 na yan. Pag 8.0, 8.1 na maabsat. So, yan, dyan po natin nakikita. Kami mga YouTubers po, dyan namin nakikita kung ilan na pa yung total natin. Alright, na tayo. Last topic na po tayo, maabsat, kasi sakto to. Magiging 2 hours yung ating live stream. Naka 1 hour, 50 minutes na tayo, maabsat. So, 10 minutes lang to. Okay, countdown muna tayo. Here we go.